Hello, good afternoon, everyone. Ladies and gentlemen, I would like to greet everyone a good afternoon. I am your today's host for this webinar, Joyce Yvonne D. Convento. So why don't we make this afternoon not just good and wonderful, but also a day full of new learning? So what are you waiting for? I warmly welcome you for today's webinar with the title Arduino Programming Basic Using Autodesk Tinkercad. To start this webinar, let us all listen and calm ourselves as we hear a prayer to be followed by the national anthem. Good afternoon again, everyone. To formally start this webinar, to enlighten our mood and to give us a very warm message, let us all welcome Dr. Rosalinda M. Cunha, the Dean of Colleges of Bat State U. Rosario, for a welcome remarks. Oh, thank you, Joyce. To Thank you Dr. din po, Tirso, ma'am. okay. To Dr. Tirso A. Ronquillo, our university president, to all the vice presidents,
to Attorney Alvin R. De Silva, the Executive Director of Rosario and San Juan, to Engineer Albertson D. Amante, the Vice President for Research, Development, and Extension Services, to Associate Professor Armando V. Mendoza Jr., the Director for Extension Services, Ms. Blanca Flor P. Arada, the Associate Dean of the College of Industrial Technology, Rosario, Mr. Brian Makasait, our in charge of Extension Services, KABIM and CTE Associate Deans, to all CIT faculty members, other officials and staff of Extension Services Office, to CIT students and other students, our dear participants, a pleasant afternoon to all. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang hapon. Bachelor of Industrial Technology, major in Automotive Technology and Computer Technology will benefit from this webinar about Arduino programming. Based on my review of the program curriculum, PIT Automotive first-year students will be studying computer programming on their second year, and that will be on the first sem of the next semester. While our first-year students of computer technology are taking up computer programming this semester, kung hindi po ako nagkakamali, old students will still be using Arduino programming in other professional courses as well as in research. This is a timely and very important webinar para sa inyong mga students. When I was in college, Arduino programming is not yet included in our professional courses, although we have programming, because it was in the year 2005 that the first ever Arduino board was born in the classrooms of the Interactive Design Institute in Ivrea, Italy, and that was based from the article that I have read in circuitstoday.com. Kaya po, wala pa kami noon. Arduino is an open source electronics platform which has been the brain of thousands of projects, from everyday objects to complex scientific instruments. I can still recall when we are doing projects during my college days. So way back year 1990, baka po marami sa inyo ay hindi pa ipinapanganak noon. Tama ga, Joyce? I am familiar with PCB, LED, battery, solid wires, and circuit diagram. Kwento ko lang po, may mga activities kami noon na, so we are going to, our purpose is to produce lights doon po sa LED or light emitting diode. And how to do that? So after creating the diagram, so we will use the solid wires to connect the diagrams. And then, ang purpose po namin ay mapailaw ang LED. So pag napailaw namin yun, napakasaya po namin that time. Siguro naiisip ko ngayon using Arduino, the concepts of Arduino. Hindi na matutuwa ang mga estudyante sa ganun lang. So as years pass by, marami at mabilis ang pagbabago. Maaaring naisip nila na out of that simple idea, ay mas mapabilis at mas maging accurate ang mga outputs. Arduino was an answer on how to teach electronics fast. Simpleng analogy lang para sa automotive. Kung kompleto na ang parts ng sasakyan, correct me if I'm wrong, Sir Brian, pag complete na ang parts, hindi naman siya tatakbo kung walang gasoline or diesel, di po ba? Parang ganun din po sa programming. Kasi if you have the hardware, the components, pero kung wala ka namang knowledge in Arduino programming, knowledge and skills, hindi ka magkakaroon ng iyong expected outputs. So siya yung magpapatakbo doon. Students, I am so excited to listen to our competent
resource person. I hope you are more excited. Kasi mas gusto ko pang madagdagan yung parang kinakalawang ko ng kaalaman. So we are very fortunate that an expert on Arduino programming is with us this afternoon to share her knowledge and skills in that aspect. Please listen attentively and be able to learn from this webinar. In behalf of the University President, Executive Director, Associate Deans, and faculty, I would like to welcome you all to the second webinar activity of the College of Industrial Technology and the 15th and the last webinar activity in the campus, including, of course, the KABIM and CTE, for this first semester of academic year 2020-2021. Webinars were done to extend help to the community even though we are experiencing this global pandemic. Good afternoon once again. Thank you very much, and may God bless us all. Thank you, Ma'am Kumiya, for your wonderful message and sharing to us. Another message will inspire us, so let us hear our Executive Director, Dr. Alvin R. De Silva, and let us give him a virtual applause. Thank you po, Joyce. Salamat po. Gusto ko po maging doktor. Ano po? Una po ay good afternoon to everyone. We would like to acknowledge the support of the University Administration to the extension activities of Rosario Campus. To Dr. Tirso A. Ronquillo, the University President, Engineer Albertson Amante, the Vice President for Research Development and Extension Services, and to Professor Armando Mendoza Jr., the Director for Extension Services of the University. And also, good day po sa inyo. Also, greetings to the Dean of Colleges, Dr. Kumiya, to the Associate Deans present, the faculty members, the students, and participants. Also, good afternoon to our resource person. I know that you have prepared a lot and put a lot of effort to make this afternoon more meaningful for all of us. Now, the university extends its resources even during this time of pandemic to advance its mandates to teach communities knowledge and technologies. And we may say that in relation to that, in all things that we do, we use technologies. They may and I am inclined to say that in this fast-paced world, technology makes the world go round. Ano po? Kahit saan ka pumunta, Internet of Things na at ang things na ito use technologies, hardware, software, networks, etc. Dami, but why technology? Why technology? Nung nag-aaral po ako ng kasaysayan, ako history major ako. Ang unang napapansin namin kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabago sa mundo ay dahil sa introduction ng mga bagong technologies. And ideal people also use technologies to advance their cause. Ang technology ginamit mabuti, meron din ginamit na masama. O nagagamit na mabuti, isa nagagamit din na masama. Isang hardware siguro na magandang example, kaya bumilis ang production noong unang panahon ay dahil sa gulong. Simpleng technology, diba? Pero bakit tayo nakakarating na sa ibang bansa ng madali din? Dahil sa technology ng mga mechanical technologies, diba? Hardware. Pero mas pinabilis pa ang mga mechanical technologies pag i-introduce ng mga electronic technologies. At ang electronic technologies, mas pinagaling pa sa mas sophisticated na mga
softwares. Diba? So, it makes the world go round. Diba? Technology. But why technology? Ano? Technology makes things efficient. Makes doing things efficient. Better tools make work easy, and it makes workers or us more productive. And it also enhances access to services. So better services are available to people because there are technologies. People are reached by services which would have been remote and inaccessible without technology. Now, for example, robots can be used to do medical procedures remotely controlled by experts. It uses hardware, software, diba? Baka yung didiscusin ni ma'am yung iba. Ano pa? And also, technology improves quality of life, I think. As simple as communication, people whom we could have not reached many years back are virtually around. Ano, yung mga kapatid ko parang nandyan lang sa tabi namin. Ano, pero nasa abroad sila. Our relatives can update on our experiences through technologically advanced communication devices, systems. Now, technology also advanced life. Diba? Ano? Every day, research and development activities apply old knowledge, improve on them to produce new technologies and products, which in turn advances more useful things in life. Ano po? They create new frontiers for us to explore technologically and further innovate for further advancement on how we live and do things. Technology also is fun, of course. Ano? Parang dati, pag gagawa ka ng isang bagay, ang tagal. Ayun, computer, CNC, pwede mo nang gamitin, di ba? Dati, magpa-cord ka pa, ngayon, computer na ang gagamitin. Technology also has applications for business and also for education. We rely on technology today for security, and man has explored beyond physically known world to outer space with technology. Today, in this webinar, we will learn practical technology. By practical, I mean useful and accessible. And it can be learned easily for use in many applications. Today, we have problems, but some problems are solved and resolved by technologies. For example, for all we know, one of you may be able to develop a remotely controlled harvesting system to help farmers in remote areas to become more productive. The problem now is that farmers could not work easily on their fields because of the pandemic. And perhaps a new technology, a new harvesting system, will make physical distance of the farmer from his farm resolved, diba? And enhance also productivity. Diba? For the technology students who are present in this webinar, this will advance your competency to do your work. The knowledge that you will learn today will be very useful. With all that also, now I'd like to thank all of you for participating in this seminar. I would also like to thank the resource person, and thank you very much. Good afternoon. Thank you, Attorney Alvin, for your informative and meaningful message to every one of us. Thank you po. And now, we're going to the main point of this webinar. I am now going to introduce our resource speaker for today. This task of introducing our guest speaker is a great privilege. I know this one is difficult, but the thought that she is a very successful woman
as her chosen field, she will be an inspiration to ask. When asked about her, who is may not be a surprise. After all, she had become the person she is now because of the virtues and values that was developed and nurtured in her during her education. She is graduate of Bachelor of Science in Computer Science at the University of the Philippines, Baguio in 2004 and graduate of Master of Information System at the University of the Philippines, Open University in 2016, and her knowledge was not just kept inside, but certificate is another proof who she is. Her certifications was consist of the Philippine National IT Standards or the PhilNet IT Passport Certification, the Microsoft Office Specialist Office Word 2016, and the International Computer Driving License Start Certification. She is knowledgeable and teaches computer programming subjects at Batangas State University, Rosario, with the programming languages such as Turbo C, Visual Basic, Unity, and Arduino. Ladies and gentlemen, I would like to bid you a warm welcome to our webinar guest speaker for today, the Associate Dean of College of Industrial Technology, Rosario, Ms. Blanca Flor P. Arada. Okay, so thank you very much for that introduction, Miss Joyce Yvonne. So, yun nga, ang ating discussion is all about Arduino programming basics. So, I hope that you will learn something from this one, lalo-lalo na ngayon kasi pandemic and we are already flexible learning. So, yun nga. With regards to programming, most of the programming languages that we are studying or we are, of course, studying is, ano lang siya, kailangan siya ng integrated development environment. Eh ngayon, ay itong Arduino, meron kasi siyang hardware na kailangan, which is ito nga, yung Arduino. So as discussed or as introduced actually nung ating Dean of Colleges, Dr. Rosalinda Cunilla. So, ito yung ginagamit for prototyping. So, actually, before Arduino, may mga microcontroller din na nag-exist na sobrang mahal. And because of the introduction of Arduino, kumbaga mas madali, mas naging mura na yung pagde-develop ng projects. And it has become a favorite of electronics hobbyists and other gumagawa nung sa thesis. Kasi nga, very affordable siya. Arduino is as open source platform. So, ibig sabihin, yung designs niya, pwede siyang i-adapt ng mga companies. So, aside from Arduino, merong versions dito sa Pilipinas, which is called the Gisduino, may Aceduino, then meron pang Chinese clone. So, yon. So, ngayon, since may board, dati ang programming, kailangan pumili tayo ng Arduino board. Pero, because of course, syempre, pag nagkaroon ng pandemic, nagkaroon din ng mga new discoveries, pwede na tayong mag-program ng Arduino without even buying the board. So, I'm going to introduce you a software. Actually, it is an online software, hindi siya nada-download. As of now, wala pa siyang application sa Google Play for Android and iOS. So, mostly ano siya, browser-based yung ng PC. So, ang pangalan ng app is Tinkercad. So, let me share yung site. Okay. Okay, so yung ano natin is, puntahan natin tinkercad.com. Type natin sa browser. Okay, hintayin lang natin i-load. Okay, so ito yung itsura nung Tinkercad. It is developed by Autodesk. Autodesk is the company that is the maker of maker din siya ng
AutoCAD. So, yun. And as you can see, yung interface ng nung Tinkercad, parang pang siya, pang bata. Actually, pang bata talaga siya. Kasi actually, Arduino, aside from scratch programming, pang talaga siya. Actually, itong programming na to, talagang cater din siya for children. Yun nga tingnan nyo. Kumbaga, yung Arduino, pwede na siyang gawin ng bata. Itulad noon, ng programming days namin, ng programming days sa mga 1970s, 1980s na, ang programming is pang college lang. Ngayon talaga, is tinuturo na yung programming sa mga bata para matuto din sila how to think logically. Kumbaga, yun talaga tinuturo sa kanila, critical thinking and logical thinking. Okay, so ito yung kanyang interface. So, kung kayo'y bago dito, actually free to, Tinkercad, wala siyang bayad. So, pwede ka mag-join now. So, you can create a personal account. So, madali lang mag-create ng personal account. So, yun, if you have a Gmail or G Suite email address, so you can use itong sign in with Google. O kung kayo may sign in with Apple, may Apple account kayo, then meron pang more sign in options, sign in with Microsoft, or sign in with Facebook. Okay. So, kung meron na kayo, so malamang lahat naman halos sa atin lahat ay merong Gmail. So, pwedeng gawin yung mag-sign in. Hintayin lang natin. Okay. Actually, meron na akong account dito. So, let's click natin tong aking email account. Okay. Then, hintayin lang natin ulit mag-load. Okay, so yan. Yan na yung natin. So, yung dashboard ng Autodesk Tinkercad is of course yung profile. And then, meron kasi sila 3D design, circuits, code blocks, and lessons. Actually, Tinkercad is also LMS din siya, kaso medyo bago siya, Learning Management System. So, ang focus natin is yung circuits. Okay, actually, nagamit ko na siya dahil yun nga, ginamit ko to sa mga estudyante ko ngayon sa programming. Ito yung other option para sa kanila na sa halip na bumili, basta may internet connection, hindi nyo na kailangang bumili ng components at saka yung Arduino board. Specifically, ang nakalagay dito is yung Arduino Uno board. Okay, so may mga nagawa na ako. So, to create a new circuit, so let's click yan. Let's click the create new circuit. So, hintayin ulit natin siyang mag-load. Okay, ito yung workspace ng Tinkercad. Okay, ito yung file name. Actually, Tinkercad, nag-auto-generate siya ng file name. So, ang file name ay smoothscript.lz. So, medyo AI actually ang nag-generate ng file name. Ito ay parang default. Pero kung gusto mong paltan, pwede mo namang i-click. Since tayo ay ito yung kauna-unahan nating Arduino, lahat siguro ng programmers dapat alam to at talagang ginagawa for the first time. So, ang ating gagawin ngayon ay yung tinatawag na walang kamatayang hello world. Dapat ay alam na alam ng lahat ng beginner programmer. Ginagawa siya. So, open sa Tinkercad. Kasi may board pa tong kailangan. Okay. Explore muna natin yung kanyang mga interface. So, ito yung rotate ng components. Tapos, kung gusto mo mag-delete, merong undo, may redo, and then may annotation, and then may view or hide. And then, meron tayong code. Ito yung dito ka maglalagay ng code para dun sa Arduino board at sa components mo. And then, start simulation para malaman mo kung tama ba or mali yung ginawa mong setup o merong mali dun sa code. And then, export. Kung gusto mong halimbawa, ipiprint mo yung schematics. So, ito yung pwedeng gagawin. And then, share. Kung gusto mong i-share sa iyong mga friends. Kasi may invite people. So, tingnan muna natin yung code. Okay. Actually,
pag wala kang Arduino sa workspace, ang nakalagay dito ay no programmable components in the circuit kasi nga, bago ka mag-code, kailangan at least idadrag mo yung Arduino board sa workspace. Sige, balik muna tayo dito. So, ito yung mga components natin. Actually, halos kompleto na nga sila dito eh. Halos yung basics, ito yung basic components, pero kung gusto niyo all, makikita niyo rin dyan yung lahat na pwedeng gamitin. Since ang ating naman topic lang is basic, so, syempre, basic lang ang ating gagawin. And pwede na tayo dun sa basics. And then, kung talagang kayo ay newbie dito, noob talaga kayo, meron pang ano yan, pwede nyo palitan yung view. So, yan, kung hindi kayo familiar kay resistor, yan, meron siyang description. Restricts the flow of electricity in a circuit, reducing the voltage and current as a result. So, yun, nandyan na yung mga descriptions. So, ang kailangan nga natin dito ay yung Arduino board para gumana. So, ito yon. Specifically, Arduino Uno yung nandito. So, i-drag natin siya sa workspace. O, hintayin lang natin. So, yan. Okay. May mag-a-appear na ni Arduino Uno R3 name. Pwede niyong palitan. Ito ay mangyayari lang to kung halimbawa sa project nyo, gagamit kayo ng 2 or more na Arduino board. Pero since isa lang naman, pwedeng na natin baguhin yung name ng ating board. Okay. So, dito sa ating example, ang kailangan natin is simply Arduino board para mag-run yung Hello World. So, click natin yung code editor. Okay. Meron tayong dalawang types ng coding. Merong blocks. Yung blocks kasi, ito na yung blocks. Ito yung actually pambata. Ito ay from scratch programming. Inadapt din ng Tinkercad. Ito yung parang puzzle-like. Kapag hindi tama yung kanyang, siyempre puzzle, hindi magtama yung, ibig sabihin, mali yung gagawin mo. May combination din ng blocks and text. Pero ang gagamitin natin for Arduino is text kasi yun ang default. Kasi kung gagamit ka nung tinatawag na Arduino IDE, katulad dito, may nagawa na kasi ako. Kaya may nakalagay na. Kumbaga naka-save yung previous na ginawa ko dito. Pero pag yan first time nyo talaga, as in blanco siya. So, ang kailangan nyo i-type, para simula, Arduino kasi is laging may dalawang parts ng code. We have void setup at saka void loop. So, anong difference ng dalawang function na to? Ang tawag. So, void setup, dito ka mag-declare ng mga values kung integer, kung character. So, dito ang void setup. Kaya siya tinawag na void setup. Then, next naman is we have void loop. Kaya siya tinawag na void loop. Ibig sabihin, yan ay gagawin ng Arduino ulit-ulit hanggang siya ay may power. Matitigil lang yung kanyang operation, syempre, pag wala ng power yung Arduino. So, ayan. Yan yung kailangan yung tandaang 2 parts ng code ng sa Arduino. We have the void setup at saka void loop. Okay, so, paano yung Hello World? Compared kasi sa mga IDE, may ilalagay lang na halimbawa sa Turbo C, printf, tapos yung ilalagay mong sentence. O kaya naman pag C++, cout. Kung di ako nagkakamali. So, yon. Dito kasi, syempre, dahil ito ay may board, meron kang gagamitin na parang pinaka-simula na ilalagay mo sa void setup. So, yun. We have serial.begin and then we have 9,600. So, wag nyo kakalimutan itong serial.begin 9,600 kasi ito yung magko-call para maglabas siya ng message sa iyong program. Okay, kailangan din na you have to take note kung capital ay capital, kung small letter ay small letter kasi kapag hindi tama yung kasi ito yung medyo mahirap sa programming. Talagang pag halimbawa yung code, dapat gayang-gaya mo. Kasi pag mali, may isang letter ka lang na mali, may error na agad.
And then, lahat ng programming languages typically nag-e-end sa semicolon. So, ito yung parang sa English ay period. So, yan, serial.begin. Yun lang ang ilagay sa void setup para gumana yung ating hello world. O, punta naman tayo sa void loop. So, sa void loop ay serial.print println. Okay. Ano tong serial.println? So, serial, yun nga yung ito-call na function para siya ay mag-output ng word. And then, println, meaning print line, i-print or i-display niya yung itatype na word dito sa loob ng parenthesis. So, we have hello world. Yan, dapat tamang spelling. Okay, hello world. Then, semicolon. Okay. So, yan. Yan na ang ating So, 7 lines of code. So, tingnan natin kung siya ay try natin, i-run natin yung simulation. Kasi pag yan ay may error, hindi siya magsasimulate, magsasabi siya na siya ay may error. Okay. So, ano ang ating merong error. Sabi, error missing terminating character. So, sa void loop. Okay. Ayun, sabi ko sa inyo may mali. Okay, sanang mali. Yan. Dapat kasi, meron kang double quotes sa dulo ay may double quotes ka din. So, yan. Try natin. Okay, so okay na siya. Okay, paano natin makikita yung result nito? So, yan. Nandini, sa serial monitor sa ilalim. So, yan. At kita nyo naman nagsasimulate na siya for 1 second. So, hello world. Yan. Tuloy-tuloy yan. Yun yung sinasabi. Pag nilagay mo siya sa void loop, tuloy-tuloy siyang mag-display. Okay. Okay. Bago tayo mag-edit, kailangan stop simulation. Kasi kapag kayo'y nag-edit dito, kasi pwede kayong mag-edit dito, nagtatype ako pero wala, bakit sabihin nyo, bakit kaya ayaw mag-type? Kasi nga, hindi pa tapos ang simulation, stop nyo muna. Okay. Halimbawa, gusto nyo lang na na isang beses mag-display ng hello world ang inyong ang inyong program. Kasi dito nakalagay kasi sa void loop. Kung gusto nyo isang beses lang, ilagay nyo siya sa void setup. So, tingnan nga natin. I-start ulit natin yung simulation. Okay. So, yun. Pag sa void setup, once lang siyang ira-run, pero pag nilagay mo siya sa void loop, tuloy-tuloy siya. So, yun yung pinagkaiba ng void setup at saka void loop. Okay. So, baka may tanong, pwede ka pong blanco yung void loop. Okay lang na blanco yung void loop. Actually, pwede rin yung blanco si void setup. Basta tama lang yung spelling niya, tamang may partner yung halimbawa, kanina may error na agad. So, stop ulit natin ng simulation. O sige nga, para patunay kung capital lahat,
Kung case sensitive ba ang lahat ng IDE, sige. Dahil sasabihin mo, pareho lang naman yung word eh. Bakit magkaka-error? O, tingnan natin. Ayun, sabi dito, in function void setup, error request for member begin in 0 which is non-class type in exit status 1. So yun nga, kasi lahat ng IDE, case sensitive siya. Kung capital letter, kung small letter. So yun, kaya dapat siya ay small letter. Okay. So, yan. Okay. Dalawa lang hello world kasi ni-run ko ulit, hindi ko siya kinlear. So, yan yung una nating program na simple hello world. Okay, next naman. Paano kung gusto nyo, dito kasi nakatype na yung hello world. Wala kang control kung anong i-display mo. Pwede ka namang mag-display ng iba. Stop simulation para i-edit. Halimbawa ay anong magandang okay, sige, siguro ay go back state view. Halimbawa, go back state view. Okay, clear muna natin to. Di pag niran natin, ayun, dito mo lang siya makokontrol. Paano kung ang gusto mo, halimbawa, kung ano yung exact na tinype mo, siya yung mag-a-appear na hindi mo kailangan palitan yung program. So, meron tayong tinatawag na function na echo. So, sige, palitan natin tong tanggalin natin to. So, gagawin naman natin is, again, stop simulation kasi hindi mo nga siya ma-delete hanggat hindi mo ini-stop yung simulation niya. Okay, so, okay. May iwan ulit si void setup at saka si void loop. Okay, so, ang gawin natin ay, so yun ulit, nawi ko pa rin si So, yung echo ay meron ulit serial at begin 9,600. Ay, yung 9,600 is baud rate. Yung ibinibigay niyang parang bandwidth para mag-display ng text. Okay, so, pag-declare tayo sa taas ng isang variable, ang type ay byte, then byte string. Anong ibig sabihin nito? Siya yung kukuha ng isa-type mong value. Kaya siya tinawag na byte string. And end ng declaration ay laging semicolon. Okay? So, yun lang ang naman natin sa serial.begin. And then sa void loop, mag-i-if tayo if serial.available. Okay? May if tayo, condition, and then byte in is equal to serial.read. Okay, explain ko mamaya isa-isa itataype ko lang para mabilis. Okay, dapat tama spelling, serial.write, byte string. Okay, then okay, so yan. Again, nag-declare tayo ng byte string, siya yung kukuha ng ita-type mo. Then, kailangan ulit natin ng serial.begin kasi kailangan natin dun sa ating serial monitor. Gagamitin kasi natin tong serial monitor, kaya kailangan natin ng serial.begin, baud rate na 9,600. Okay, sa void loop, serial.available. Ibig sabihin, pag yung user may tinype dito sa ilalim, anong gagawin? Babasahin sa, kaya may serial.read, tapos yung mababasang text, i-store siya sa byte string, tapos kung ano man yung laman ni byte string, i-display ngayon, gamit yung serial.write. O sige, tingnan nga natin kung may error ang ating code. Okay, so wala. Baka magtataka kayo, ma'am, bakit po itong code na to walang display? Kasi nga, baliktad siya ni Hello World. Si Hello World, meron ka ng text na ilalagay.
dito, ikaw ang magta-type. O halimbawa, ano kaya magandang i-type? Kunwari, maganda ako. Ganda ako. Tama kaya ito? Okay, then enter. O yan, nakalagay. Maganda nga ako. Yan, ang ibig lang sabihin ng code na to ay kung ano ang i-input mo dun sa text box at mag-press ka ng send, i-display lang niya. Kaya siya tinawag na echo. Okay? So, yun. God bless. Halimbawa. Done. Yun lang ay hindi siya new line. Yung hindi pag in-enter mo ay siya ay nag-new line o kasunod na line. Dito, pag nag-type ka, sunod-sunod. Sa IDE, yung original Arduino IDE, pwede mo siyang gawin na sa new line. Kaso dito kasi sa Tinkercad, of course, kasi bago pa lang na software ito, kaya ganito muna siya. Pero this is functional. So, makakadalawa na tayong code. Yung isa ay hello world. Ito actually is echo. Okay. Arduino lang, paano yung component? So, ito na yung sunod. Gagamit tayo ng components. Sige, stop na ulit natin. Pwede pangalanan natin to ng blinking LED, kunwari, blinking LED. Sige. Okay. So, i-close muna natin yung code. Diba, meron na tayong board. Okay. Nasa sa inyo yon kung paano ang nito. Kaso nga lang, mas komportable kasi ako na niro-rotate ko siya para save ng space. So, pwede nyo siyang i-rotate. Basta i-select nyo lang muna yung component na gusto nyong i-rotate. Tapos, i-drag nyo na lang siya dito. O, yan. O, ito yung sunod. Gagamit na tayo ng LED. So, magagamit tayo ng component, kailangan natin ng breadboard. I-drag ulit natin sa workspace ang breadboard. So, yan, may breadboard na tayo. I-rotate din natin. Okay, ilapit natin ng konti sila. So, yan, meron na tayong breadboard at meron na tayong Arduino board. Blinking LED tayo. So, since blinking LED, okay, select tayo ng LED. I-drag natin sa ating, okay? Hindi ito yung tamang orientation ng LED. Kasi ni-rotate ko nga. Kaya kung i-rotate nyo, dapat i-rotate nyo lahat. Okay. Sige, mag-rotate tayo. Okay. Dapat din, may pin kasi yung LED. Kailangan itama nyo siya sa butas ng breadboard. Sige, itong LED, default na is red. Ayaw niya sige, red muna. Okay, yung pin niya, meron siyang dalawa, may anode tayo at saka cathode. Okay, ang anode, kailangan siyang i-connect sa positive or sa power source, while yung cathode ay sa ground or sa negative. Okay, so, saan natin ikakabit? Okay, anode, sa power source o dun sa mismong pin. May maraming pins ang Arduino from pin 0 hanggang pin 13. Sige, select natin siya. Okay, ang ating anode. Yun ha, huwag nyong malilito. I-click natin puntang 11. So, yan. Pwede nyong palitan yung kulay ng inyong halimbawa, gusto nyo ay yellow. Okay. Ayun, meron na tayo, ito yung power source na manggagaling kay pin number 11. Paano naman itong si cathode? So, si cathode, actually, ang Arduino ay may 3 ground. Kahit saan kayo pwedeng connect. Okay. Pwedeng diretso doon. Diretso na lang muna natin kasi isang component lang naman to. So, we have yung ating cathode, sabit natin dito sa isang ground. Tapos i-click nyo ulit. Siguro para standard. Dahil pag kasi
power ground kulay black. O yan, ginawa natin kulay black. Okay, may isa na tayong LED na ginagamit. O yun, yung LED, ang default may red, pwede nyo baguhin ng kulay, kayong bahala. O sige, gawin natin green, kunwari. Yan. Nakaset up na tayo, may power source na nakakonect sa pin 11, tapos nakakonect na rin sa ground. Okay. Buksan na. Gagana na kaya ito, hindi pa. Kasi, ito kasi ang sa Arduino. Hindi naman katrabaho. Dalawa kasi ang ginagawa mo. Compared sa mga traditional na programming languages, magko-code ka lang, tapos na. Ang Arduino kasi, bahala kayo kung anong saan kayo mas komportable. Maggawa muna ng code o mag-step up. Ang mahalaga lang kasi dito ay kailangan kung saan nakakabit, dapat yun ang i-declare mo sa inyong code. Sige, hindi pa gagana ng walang code. Kaya punta tayo dito, again, pwedeng tanggalin nyo na yung mga itira nyo na lang ulit si void, setup at saka si void loop. Tira natin sa, dahil yun talaga ang default. Doon sa Arduino IDE. Okay, so yan muna. Okay, di ba meron tayong LED na isa? Kailangan natin siyang i-define. Anong define? E di number sign. Ngayon kasi ang tawag dito sa sign na to ay hashtag. Pero pag programming kasi ang hashtag sa Twitter, pero pag programming kasi ang tawag pa rin ay number sign. Pwede hashtag kung talaga kayo sanay. Pero siyempre kami, bago pa uso ang term na hashtag, number sign na yung tawag namin. Kaya number sign yung tawag. So kailangan pangalanan muna natin yung ating LED. Pwede naman hindi. Kasi ang problema, paano pag dumami na yung components mo at ang LED mo ay pin 11 lang, makakamali ko. Kaya mas maganda ang programming practice na pangalanan natin yung LED natin. So, pangalanan natin yung by means of number sign define LED _1. Okay, pag nag-define ka ng name sa define, dapat ang iyong pangalan ay capital letter. Pag hindi, may error. Okay, ito yung LED1 mo. Saan nga ito nakakabit? Kay pin number 11. Kaya dapat, ang LED1 mo, space, 11 dapat. Paano man pag ginawa ko po ng 1 or nagkamali ako 10 or 9. Ang mangyayari, pag diram mo ang iyong program, hindi gagana ang LED mo kasi ang nakakabit sa pin number 11, pero dineclare mo naman siya is ibang number. Kaya magtataka ka, hindi nagre-react yung LED mo. So, yun ang niya. Okay. Bago pala ito muna. Kasi ang LED nga pala, may karakteristik na kapag walang resistor, ito sa totoong kasi dito naman sa Tinkercad, wala namang mapupundi dito kasi nga simulation siya. Pero sa good programming practice din na dapat ang LED ay may resistor. Bakit kailangan ng resistor? Kasi pag wala siyang resistor, magdodraw siya ng power hanggang siya ay mapundi or ma-burn out. Kung ang tao na-burn out, ang LED na-burn out din, mas nauna sila kasi electronic components sila. So yan, sige, lipat na lang natin. Okay, resistor natin. And then yung wire din ulit, kanina, pin number 11. Yan. O sige, green na lang. Yung resistor, resistance ay 1. Pwede nating palitan ng bawa 100. Kunwari, yan. Pwede nyo palitan yung value, lalo kung familiar kayo sa values ng inyong resistor na pinag-aralan nyo sa inyong electronic subject. Balik tayo doon. Kaya na, LED 1 ay 11. Okay? Anong ilalagay sa void setup? Okay, ang ilalagay ay kailangan ma-determine natin kung yung LED ba ay input or output. So, paano yun?
Kasi di ba kinonect natin sa pin number 11, ano? Merong pin ng Arduino na pin mode. Sa pin mode, di ba yung LED natin nakakonect kay pin number 11. So yun ang ilalagay natin, LED 1. Okay? Ano ba ang LED? Sa ba ay input or output? Okay, kung napag-aralan ko sa electronics, siya ay output. Kasi, nagre-react siya kapag may input or may stimulus ganyan, nagre-react siya. Hindi po pwedeng maging input dahil talagang ang LED, saan ba ginagamit ang LED? Sa status indicator. Hindi naman yung pindutin mo ang LED. Hindi. Kaya dapat ang LED ay tama ang dapat classification niya sa pin mode na yan ay output. Okay, dapat capital letter ang ilalagay niyo. Pag small letter din yan, magkaka-error kayo. So, yun ha. To determine yung gagamitin yung components, tapos gagamit kayo ng pin number, ang gagamitin yung pin mode, pangalan nung inassign yung name ng pin, pin number 11 ay LED_1, and then output. So, yan. Meron na tayo sa voice setup. Di ba ang ating file name ay blinking LED? Gusto natin siyang mag-blink ng on and off. So, yun. Ito naman ang gagamitin natin syntax. Meron tayong tinatawag na digital write. Okay? Ano tong digital write? Since ang LED natin, ang gagawin lang naman natin ay nagbi-blink, kaya ang digital kasi dalawa ang value. 0 and 1. So, since 0 and 1 yan, gagamit tayo ng on and off LED, kaya digital write yung gagamitin natin. Tapos, anong gagamitin ni ang ating isang kailangan yung LED_1 ulit. Okay? LED_1, tapos, 5. Anong ibig sabihin ng line ito? Pag gumamit ka ng digital write, kung ano yung naka-declare nyo ditong pin number, imo-modify nyo siya, yung state niya. Anong gagawin mong state dun sa iyong pin number? Gagawin mong high or on. So, yun ang ibig sabihin nitong digital write. Tapos, meron tayong kasunod, delay. May delay tayo. 500. May delay tayong half a second. So, ibig sabihin, for half a second lang siya mabubuhay. Again, since ang ating description ng ating file ay blinking LED, so kailangan pa natin ng isa pa. Kung ito ay buhay, dapat mag-declare tayo ng isa pa na siya ay mag-off. O digital write, LED_1, and then low. Tapos delay, para pareho lang din, delay 500. Okay. So, yan na yung code natin for blinking LED. Di na tayo gagamit ng serial monitor kasi ito ang titingnan natin. Tingnan natin kung siya ay gagana. Start simulation. Yun. Kita nyo? Nagbi-blink na siya for half a second. On, off, on, off. So, yan. Okay. Pwede niyong laruin ang inyong LED. Paano ang laro dito? Ang laro, pwede niyong baguhin yung delay. Itong 500 ay half bawa. Gusto niyo siyang 5,000. Ibig sabihin, 5 seconds siyang on, then half a second siyang off. Try natin ulit, i-run. Ayun, di lang. Yung simulation, ayun, after 5 seconds, namatay siyang half a second ulit. Tingnan nyo. Ayun. So, pwede nyong laruin ang inyong Okay, ang advantage ng Tinkercad is, wala kayong aalalahanin dito, lalo na yung mga beginner. Kaya nga ito pwede sa mga bata. Kasi, pwede nilang mag-experiment dito without the fear na baka masira yung board, baka may ma-burnout kang LED. And then yun pa, ang LED kasi, syempre polarized yung kanyang may polar ang kanyang pin. Pag baliktad, nilagay mo sa anode ay yung
ground, tapos nilagay mo sa cathode, yung power source, masisira ang inyong LED. Kaya, dito naman sa simulation, hindi kayo matatakot, wala kayong masisirang LED. Alam kong mura lang ang LED, pero kumbaga is, hindi ka matatakot dito, yung iba, parang pag sa technology, pag may iba lang, sasabog na daw. So yun, wala kayong ano dito. Pero yun nga, it's a good programming practice or lalo na pag nagsa-set up ng electronic components that we have to be careful. Kailangan alam natin kung alin yung cathode at anode para naman pag actual na components na yung ginagamit natin ay hindi natin masisira. Okay. So ito na yung blinking LED. Sige. Pwede nyo, again, sabi ko, pwede nyo laruin yung delay para sige, maglaro pa tayo, last, para gusto nyo mas mabilis, para exciting. Ayun. Sobrang bilis. At least, kumbaga dito, kita nyo na agad na nagwo-work ang inyong code. So, yun. Yan. Okay? So, ito yung ating blinking LED. So, yung huli natin, application tayo. Mahirap kayang gawin ang traffic light. Hindi yan siya mahirap. Kaya to sa Arduino. So, patlan ulit natin ng limbawa, traffic light. So, kung traffic light siya, anong kailangan? Pag traffic light ay ilang ilaw? Kailangan 3 LED tayo. O sige, edi dapat tayo ay mag-ano pa ng 3 LED. So, sige. Gawin muna natin itong red. Ilipat natin siya kay pin number 13. Okay, may red na tayo. May magkaka-problem lang tayo din sa ground kasi dinirekta natin yung ground natin kay LED na isa. Di ba kailangan natin ng 3? Huwag nyo sabihin, hati-hati sila ng ground dito. May mas magandang solusyon dyan. Ang gagawin natin is, yung ground, kita nyo ba itong plus and minus sign? Ito kasi standard sa breadboard na plus sign. Kasi ang atin namang LED, hindi naman kailangan ng power source from 5 volts. Ang ginagamit na lang power source ay yung galing sa pin number. Pero meron kasing mga ibang components na aside sa pin number, meron pa silang additional na power source. So dito natin ikakabit. Pero since hindi naman kailangan, ang kailangan lang natin is yung ground. So yung ground natin, ilipat natin dito. So, anong ibig sabihin pag kinabit natin yung ground dito? So, lahat ng points dito, ground lahat yan. Kaya kahit na ilang components yan, tas nangangailangan ng ground na signal, dito lang kayo ko-connect. Since kailangan natin ng 3 LED for traffic light, okay, so ang ginawa ko ay nag-control C, control V ako. Paano ginagawa si control C at control V? I-select nyo lang yung inyong component, tapos control C, control V. Kung gusto nyo ng mas mabilis, pero pwede din naman na, yun nga, pag-drag kayo ng components dito. Pwede naman, wala namang kaso. Pero yun nga, sa gustong mabilis, may mga shortcut keys tayo. Okay, so gandahan lang natin ang spacing ng ating mga LED. So ito yung red natin. Okay, itong isa ay yellow. And then, yung last natin ay green. Okay? Gayahin lang natin yung setup nito. So, kailangan din natin ng resistor. Okay, yun. Nag-control C at control V din ako para mabilis lang. Control C, control V. So, yan. May 3 na agad akong resistor. Hindi ko na kailangan mag-drag to na parehong 100 ohms. Okay? So, yung pin number, natin, yung red LED natin ay sa pin number 13. Si pin
Si yellow LED naman ay kay pin number 12. So, connect natin siya kay pin number 12. O, pwede niyong baguhin ang inyong pwede niyong baguhin. O, sige, baguhin natin. Ito yung gawin nga natin ng red. O, batay sa kulay, gawin natin yellow. And then, tong huli ay sa pin number 11. Okay, baka may tanong. Ma'am, pwede ka pong hiwa-hiwalay sila na hindi, pwede bang hindi magkakasunod? Pwede naman, basta tandaan nyo kung saan nyo siya kinabit. Okay, so green na to, di green na. Kulang na lang natin ay yung ground. Yun nga, di ba dito na nakakabit yung ground? So, mag-connect tayo ng ground dito. So, yan. I-drag lang natin dun sa point. Okay. Yan. Meron na tayong teka. Yan, gawin na lang natin black din dahil para standard for for ground. Okay, so yan, ayos na yung components natin for traffic light natin. So again, dini ngayon tayo. Okay, since yung kanina blinking light, halos yung principle din ng blinking light at traffic light pareho lang. Kaya actually, pwede kayong may magamit na dito. May magamit na mga code dito. O sige. Actually, gagamit tayo ng pin mode at saka digital right. So, mag-define ulit tayo. So, pwedeng red, light. Kasi traffic light nga yung sa atin. Ay, okay. Ano nga pin number ang red light? 13 natin siya inassign. So, dapat siya ay 13. Since tatlo nga ang LED natin, kailangan mag-define din tayo ng tatlo. So, ang yellow light natin, yellow underscore light ay 12 and then number sign define green underscore light ay 11. So yan, para na yung sa tatlo nating LED para sa traffic light. Okay, since tatlo yung dinefine natin, sa pin mode, tatlo din. Okay, para mabilis, pwedeng gawin mo ganito. Control, highlight, control C, control V, tapos control V. Yun nga lang, kailangan baguhin nyo yung pangalan. Kasi pag hindi nyo yan binago, at red light na yung nakalagay, tapos niran nyo, magkaka-error kasi iba yung pangalan dun sa dinefine nyo, dun sa ginawa nyong declaration sa pin mode. So, yun. Yung isa ay red underscore light. Yung isa ay yellow underscore light. And then, yung last one ay green underscore light. Okay. So, yun nga. Puro sila output kasi LED nga sila. Okay. Swerte nyo nga dati kasi ang programming, lalo na yung Turbo C, walang copy-paste. Talagang pag gusto nyong ulitin yung code, itang-type nyo ulit. Ngayon, napaka-swerte ng generation ngayon ng mga programmers kasi kung ano yung mga commands sa Windows, nagagamit na siya. Hindi nyo na kailangan i-type. Yun nga lang, pag nag-copy-paste kayo, you have to be careful na baguhin nyo talaga yung tamang values nung kailangan baguhin. Okay. So, meron tayo dito na digital right. Gagamitin din natin ito. Medyo babaguhin lang natin kasi nga, di ba ang traffic light ay may tatlong ilaw, So, pagawa tayo ng tatlong set sa kada ilaw natin. Digital. Dapat walang space. Digital right. Tatlo. Para dun sa tatlong LED natin. So, yung una natin is yung red underscore light. So, siya ay high. Siyempre, di ba ang traffic light, kung nakailaw yung red,
ano dapat ang state ng yellow at saka green? Diba dapat patay din sila. Kaya yung ating yellow underscore light ay low, pati yung ating green underscore light ay low din. So, anong explanation nga ulit nitong tatlong digital right? Dito sa tatlo, sabay-sabay silang mag-ooperate. Dapat yung red light lang ang buhay, tapos si yellow at si green ay patay. Okay. May delay tayo. Sige, para mabilis. Kasi kung tutuhan ng traffic light to, ay baka, sabi kasi nung isa naming ang normal daw for red light ay 2 minutes. Ay hintayin talaga natin 2 minuto. Siguro gawin na lang natin ay 15 seconds or 15,000 milliseconds para for 15 seconds. So, yan. Yan yung para sa red light pa lang yan, ha? Paano naman yung sa yellow light? Okay, unahin natin sa green light muna. Sige. Kasi kung titignan natin, pag nabuhay sa red light, ang kasunod actually nun ay si green light. Yun talaga ang logic ng red, then si green ang kasunod. Okay, kung napipaste ko lang siya. So, kung buhay si green light, sa ang high, dapat itong dalawa ay low. Okay, pag green ay, sige, gawin natin 10 seconds o 10,000 milliseconds ang isa. Okay, meron na tayong isa, buhay ang red light, buhay ang green light, at ang kasunod naman ay si yellow light. Copy-paste natin. So, red light, si yellow light ang ating high. Tapos, ang ating green light ay low. Since ito yung pinaka-maikli, 5,000 milliseconds. Baka may tanong, ma'am, pwede ka pong red light po ang nauna. Pwede ka pong ang kasunod ay green light, yellow light pala. Kasi ang natin, ang sequence, red light, ang on, sunod ay green, next ay yellow light. Ang standard kasi, pag red, yung green ang kasunod, tapos saka pa si yellow. Hindi pwedeng si red, then si yellow, tapos si green, tapos si red. Ang delikado kasi yung, diba, di si red ang una, sunod ay si green, tapos ay si yellow. Kasunod kasi dito, si red ulit. Babalik ulit kasi siya kay red. Tapos paulit-ulit lang tong tatlo na magraran. Ang delikado kasi ay si green light, tapos kasunod ay si red. Bakit delikado yon? Diba? Hindi lang kasi dapat tayo nagpo-program. Kailangan isipin din natin ang logic. Bakit hindi delikado yung green, tapos biglang nag-red? Kung ikaw ay nagda-drive, green light, sobrang bilis mo magpatakbo, biglang si traffic light ay nag-red. Ano ang inyong gagawin? Ay di biglang bigla kang titigil. Paano sobrang bilis mo nga magpatakbo? So pwede kang maaksidente. Kaya yon. Kaya itong kahit simpleng traffic light na to, kailangan yung sundin yung standards na red, green, yellow, red, green, yellow, red, green, yellow. Kasi, di ba, ano bang purpose ni yellow light? O halimbawa, nag-red. Okay lang yung nauna ang red tapos green. Kasi bakit pwedeng mauna yon? Kasi, di ba ang red naman ay stop? Ang green, di ba, siyempre, pag nakastop ka, di ba pag nag-green ka naman, tatakbo ka na. Ang pangit nga is, yung green ang nauna, biglang nag-red. Kasi pag ikaw, bigla kang titigil, bigla kang tipreno, pwede ka ma-aksidente doon. Ito naman kaya ito, red, green, then, di ba yung yellow, ano ba ang purpose ni yellow? Bakit ba may yellow? Ba't hindi na lang red at green? Ang yellow ay caution or indicator na malapit ng mag-red. Na pag nakita mo na si yellow light, teka, kailangan ko ng mag-minor, kailangan ko ng bumagal kasi kasunod na ni yellow light ay si
red light. So, again, alam ko kayo paulit-ulit, pero sa programmers din kasi, yun nga, kailangan matuto kayong critical thinking and logical analysis. So, again, ito na yung ating for traffic light. Check nga natin kung tama or may mali tayo sa ating ginawa by means of yung start natin yung simulation. Yun, si red light, umilaw for 15. Hintayin na lang natin si 15 seconds. Yun, si green na, takbo na ang sasakyan. Takbo for 10 seconds. Sa 25, di ba? Ayun, ibig sabihin, malapit na ulit for 5 seconds, malapit na ulit mag-stop. Ayun, stop na. So yun, paulit-ulit na siya. So, tingnan nyo, by means of Arduino, kaya nating mag-simulate or gumawa ng simple traffic light. So, yun. Yun nga, paano nyo mababago yung ano niya? Yun nga, maganda yung malaman nyo yung standards ng traffic light. Kung ilan yung talagang for red, for green, at saka for yellow. Kaya lang po iniklian, kasi nga, yung sabi nga, ang standard, dito sa Pasarya, parang 2 minutes ang red light. Tapos ang green light ay parang 30 or 50 seconds. Tapos si yellow light yata ay nasa 5 lang. So, yon. Okay, so natakbo ang inyong program. So, ito yung ating sa basics. Okay? Actually, marami pang pwedeng applications ang ating Arduino. Kung makikita nyo dito, so, meron siyang push button, potentiometer. Yung potentiometer, ginagamit to. Ito yung ginagamit sa volume, pag-control ng volume. Then, capacitor, may slide switch pa. Kita ko lang sa inyo. So, may mga microwave pa, vibration motor, DC motor, microservo, hobby gear motor. Hindi na naman kailangan itong anong lahat. Yun ay depende kasi sa inyong gagamitin for your project. Okay, ang maganda talaga dito kay Tinkercad is unang-una, free siya. Free talaga itong online nga lang. Wala siyang pang PC na installation. Unfortunately, wala pa. Wala pa rin siyang pang Google Play. Wala pa. Ito pa lang yung pinaka-use na Arduino simulator na nakita ko. So, yon. Maganda nga ito para yung inyong iniisip na project, kung nandito naman lahat ng components nyo, dito nyo muna gawin, and then saka nyo gawin mismo pag gagawa na kayo, halimbawa, hobby nyo, or gusto nyo lang mag-invent, or kung gagamitin nyo sa thesis. Pero sa thesis talaga, hindi pwedeng breadboard ang gamitin nyo. Kasi ang breadboard kasi is prototype, prototyping. Ang connections kasi niya, pag breadboard, medyo hindi ganun ka-firm. Pag talagang pang-project na lagat pang thesis, kailangan ang gagamitin nyo talaga ay yung hinihinang na talaga. May PVC board na talaga na doon nyo siya hihinangin. So, sana ay may natutunan kayo sa ating ginawang simulation. Kung meron kayong questions, pwede rin kayong magtanong. Okay? So, salamat sa inyong pakikinig. Thank you din po, Ma'am Arada. Para Okay po dun po. sa mga may questions, pwede po tayo mag-message dito po kaya po dito sa Google Meet, or pwede din po dun sa ating Facebook Live. So, may mga questions po. Any question po? Kung meron po tayong tanong.
Okay, may tanong dito, nabasa ko. Ano po ibig sabihin ng mga kulay sa resistor? By Mr. Mark Benedicto. Yung kulay ng sa resistor, yun kasi ang nagde-determine kung ano ang kanyang resistor value. Kung yun ay actually, sabi ko nga, computer science ako. So, ang mas ano nito, yung nag-aral ng electronics electrical, kino-compute kasi yan, na bawat color bands, meron siyang may multiplier dyan, may value yung kulay red siya, kung kulay orange siya, doon mo malalaman yung kanyang value ng resistor. Kaya pag binago mo yung bawa, yung 100 ohms na resistor, ganun yung kulay, iba yung ang kulay niya pag 330 kilo ohm. So yun, yung mga kulay ng resistor, yun na nagde-determine ng kanyang resistance value. I hope na nasagot ko yung tanong ni Mr. Mark Benedicto. Ayun, may nag-comment. John Celdric Alagar, silver, gold, and none po ang multiplier ng ng RC1. Thank you very much, Mr. John Celdric Alagar, for the information. Yan, super po ay wala na po ulit question. Dadako na po tayo sa awarding of certificate to the resource speaker. Yan, hayaan niyo po kung basahin yung nilalaman ng certificate. Certificate of Recognition. This certificate is awarded to Ms. Blanca Flor P. Arada in grateful acknowledgement of her expertise, competence, and invaluable service rendered as webinar resource speaker for the Extension Service Arduino Programming Basics using Autodesk Thinking Card on December 15, 2020. Okay, thank you po. Salamat po. Sana may natutunan po kayo. Yan. Sana po ay marami po tayong natutunan. Gawa ng gaya po namin na nagtatake po ng research, ilan po sa amin na kagaya ko po ay wala naman po kaming background sa Arduino. Sa pamamagitan po ng webinar na ito ay nagkaroon po kami ng idea kahit po dun sa ilang basic tungkol po sa Arduino programming. Thank you po, ma'am. Then, pag kayo, pwede kayong magtanong. Ay nga pala, idadagdag ko lang regarding dun sa Arduino. Meron din akong YouTube channel. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Blanca Flor Arada. May mga ko doon. Actually, ito kasing Arduino programming, tinuro ko ngayong SEM. Meron akong mga collection ng videos doon at demonstrations na gumagamit ng Arduino IDE, ng Tinkercad, at saka yung merong isang IDE na pang Android na nandoon din. So, yun, tingnan nyo na lang. Again, ang pangalan ng YouTube channel is yung name ko, Blanca Flor Arada. Okay, thank you. Thank you din po. So, dadako na po tayo sa ating closing remarks na pangungunahan po ng Director ng ating Extension Service Office, Associate Professor Armando G. Mendoza, Jr. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon po.
Intay-intay lang po natin si Sir at baka po nagkakaroon po siya ng konting problema sa connection. lang, nasaan ganyan. Tapos na pala. Dapat open po na. Good afternoon po. In behalf po ni Associate Professor Armando V. Mendoza Jr., Director of Extension Services Office, so ako po si Sir Brian Masaed na magbibigay pa ng message for Sir Armando V. Mendoza. So una po, magandang hapon po sa ating Executive Director, Attorney Alvin R. Silva, sa ating pong Dean of Colleges, Dr. Rosalinda M. Cumia, sa atin pong Associate Dean and Resource Speaker, Ms. Blanca Flor P. Arada, sa atin pong kasamahan na faculty, Sir Maurice Ginto, Mr. Billy Benesta, Ma'am Evelyn Numbali, at sa lahat pong mga kasamahan at sa atin pong 8 officers na sumusubaybay sa atin pong live, FB Live, at sa lahat po ng mga CIT at participants. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. So narinig po natin ang lecture po ng Ma'am Arada kanina tungkol po sa kung paano mapapagana ang mga Arduino components using the program. So sana po ito ating magamit at papalawak pa po. So open naman po ang ating internet. Explore lang po natin at pagyamanin. So sana po ay marami pa po tayong ganitong webinar susunod na atin pong gamit. So in behalf of the Extension Services Office, nire-recognize po namin ang mga ganito gawain at webinar. Sana po tayo ay magkasama-sama muli sa susunod na webinar po natin. Muli po, maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po, Sir Brian. Salamat din po sa lahat ng
tumutok sa ating webinar. At para naman po sa certificate ay i-click lamang po yung link na nandun po sa chat box at atin pong sasagutan ng isang evaluation. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na po nagtatapos ang ating webinar. Good afternoon po. Tayo po muna mag-photo op. Kung maaari po ay paki-on po ng ating video na ating camera para po sa photo op. Paki-on po ng ating camera yan. Meron pong mga nag-o-on na po. Sino po mag-take ng pic? Sino po mag-screenshot? Yeah, marami na pong naka-on ang ano. So meron tayong 65. Sige po, smile po kayo lahat. Isa pa po hindi ko lang po alam kung aling frame na po ang nakukuhanan. Ano ba ito i-adjust? Ako mo maaalit yung 64. Kasan once na gano'n. Okay na lang po nakaunti. Sige po, 1, 2, 3. Parang yun ulit. Padalawa na po tayo ng screenshot. Isa pa po ulit ha, isa pa ulit. Ako pa lang hindi kita. 1, 2, 3. Tatlong screenshot na po tayo. Hindi ko lang alam kung kaninong frame ang mga iwan. Sige po, okay na po. Thank you po. Yung evaluation po ha, pakisagutan po para po makakuha ng electronic certificate.